tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nagkaaberya po ang signaling system ng MRT3 ayon sa Department of Transportation. Binagalan muna sa 30 km per hour ang takbo ng mga tren sa ilang istasyon na northbound. Dahil dyan, naipon po ang mga pasahero sa platform ng MRT Camuning Station. Humaba rin ang pila ng mga pasahero sa MRT Araneta Cubao Station dahil sa mas mabagal na pagdating ng tren. Sabi ng DOTR, binagalan ang takbo ng mga tren mula sa Ortigas hanggang Cubao northbound stations. Inaayos na raw ang problema sa signaling system malapit sa Santolan Station. Samantala, 7 ang sugatan, kabilang ang 6 na estudyante matapos sumalpok ang isang SUV sa lobby ng isang eskwelahan sa Caloocan. Paliwanag ng SUV driver, bigla na lang nag-wild ang sasakyan. Balita hatid ni Bea Pinlac. Nabulabog ang isang pribadong paaralan sa Caloocan habang uwian ng mga estudyante pasado alas 4 kahapon. Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Relax lang, relax. Sumalpok at pumasok sa entrada ng isa sa mga gusali ng eskwelahan ang isang SUV. 7 ang sugatan, 6 na estudyante at isang empleyado ng paaralan. Kwento ni Grace, hindi niya tunay na pangalan, nasa labas na ng building ang asawa niya at ang 8 taong gulang nilang anak nang biglang humarurot ang sasakyan. Nagulat ako, tumawag yung husband ko sa akin. Sabi niya, mahal na aksidente kami. Shock talaga ako. Hindi ko alam kung ano pa yung pwedeng mangyari. Ang SUV, minamaneho ng 70 anyos na lalaking magsusundo lang daw sana sa apo niya. Accidentally niya po na naapakan yung accelerator ng sasakyan. Kaya pumasok dun sa education business building ng naturang school po. Ang natumbok po talaga yung female student na 13 years old. Dinala sa ospital ang 7 sugatan, pati ang driver ng SUV na sumamaraw ang pakiramdam dahil sa pagkabigla, ayon sa pulisya. Ongoing treatment pa naman sila pero may paunang result na stable naman po sila lahat kasama po yung driver. Nakalabas na ng ospital ang senior citizen na driver na dumiretso sa traffic sector ng Caloocan Police. Paliwanag niya, nakahinto na kami sa doon sa tapat ng ng entrance ng school. Pinepreno ko pero hindi ko naman natapakan yung silinyador, nag-wild yung dire-diretso ron sa Buti, nakakabig ko sa kaliwa, kung hindi, mga bata, ang daming madadali ron. Nasa kondisyon naman ako. Hindi naman ako antukin Kaya sana hindi ko naman kagustuhan din yung nangyari. Sabi ng SUV driver, handa siyang tumulong sa gastusin sa ospital ng mga biktima. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to property. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista, dagdag bawas ang presyo ng oil products sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 50 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. Nasa 70 centavos naman ang posibleng ibawas sa diesel habang nasa piso ang posibleng tapyas sa kerosene. Ayon sa DOE, ang rollback ay dahil sa pagtaas ng supply ng krudo, nakikitang mababang demand dito at paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Dahil naman sa mataas na demand, partikular sa Amerika, ang dahilan ng price hike sa gasolina. Wala mang bagyo o LPA, pinaghahanda pa rin po sa ulan ang maraming lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, pinakaapektado ang Metro Manila, Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga at Pangasinan. Epekto po yan ng hanging habagat. Ang nalalabing bahagi naman ng Northern Luzon ay higit na makakaasa sa maayos na panahon pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Sa mga makikisaya sa Kadayawan Festival sa Davao City, magbaon ng payong para po sa posibleng ulan, lalo na sa bandang hapon at gabi, base sa datos ng Metra Weather. Sa mga susunod na oras, uulanin din po ang halos buong bansa. Posible ang heavy to intense rains kaya maging alerto mula po sa banta ng baha o landslide.
Mataas ding muli ang tsansa ng ulan ngayong weekend, lalo sa bandang hapon o gabi. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa Batangas, Laguna, Bataan, Pampanga at ilang panig ng Quezon Province. Tatagal ang babala hanggang 11:53 ngayong tanghali. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 2 babae ang natagpuang patay sa gilid ng highway sa Palawig, Zambales. Chris, ano daw ang nangyari sa kanila? Connie, parehong may mga tama ng bala ng baril sa katawan ang 2 babae. Base sa investigasyon, may residente na nakarinig ng tunog ng mabilis na sasakyan bandang 3:00 ng madaling araw kahapon. Kasunod daw nito ang sunod-sunod na putok naman ng baril. Na-recover sa lugar ang 5 basyo ng kalibre 45, mga transparent na sachet, lighter at iba pang gamit. Natukoy na taga-Sambales at taga-Tarlac ang 2 biktima. Nangangala pa ang pulisya ng mga CCTV footage. Inaalam pa rin ang motibo sa krimen. Arestado naman sa Atok Benguet ang mag-live-in partner na dumayo raw doon para magbenta umano ng iligal na droga. Nakunan pa ng video ang buy-bust operation sa Barangay Paway. Kita ang pagsakay ng dalaking sospek sa kotse ng police agent na nagpanggap na buyer. Matapos ang transaksyon, inaresto na ang dalaking sospek at kinakasama niyang nakaabang naman sa sinakyang motorsiklo. Bukod sa 50 gramo ng hinihinalang shabu, nakuha rin sa motor nila ang 5 gramo ng marijuana kush. Suma total nagkakahalaga ang mga ito na aabot sa 350,000 pesos. Umamin ang lalaki sa pagbebenta ng iligal na droga at sinabing nautusan lang siya. Dinepensahan naman niya ang kinakasama at sinabing walang kinalaman ito kaugnay sa krimen. Naharap ang mga suspects na taga Cavite sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tinukoy si Nadia Montenegro bilang staff ni Senador Robin Padilla na gumamit umano ng marijuana sa loob ng gusali ng Senado. Base sa incident report sa Senate Office of the Sergeant-at-Arms, 2 beses na raw may nagsumbong sa isang legislative staff officer na tila may di pangkaraniwang amoy mula sa ladies' room ng extension offices ng mga senador. Una noong Hulyo at ang pangalawa nito lang Martes kung kailan nailarawan sa kanya ng nagsumbong na tila marijuana raw ang amoy. Kwento ng empleyadong nagsumbong sa kanya, tanging si Montenegro lang umano ang nakita niya sa lugar noon. Nang tanungin ng Legislative Office Staff Officer si Montenegro, itinanggi raw ng dating aktres na nanigarilyo siya o gumamit ng marijuana. Posible niyang galing ang inireklamong amoy sa kanyang vape na nasa bag noon. Sinusubukang paringkunan ng pahayag si Montenegro hanggang sa mga oras na ito. Binigyan na rin ng Senate Secretary ng kopya ng incident report ang opisina ni Senador Padilla. Wala pang pahayag ang mismong senador pero ayon sa kanyang Chief of Staff, iimbestigahan nila ang nasasangkot na tauhan. Mabilisang solusyon daw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ibinigay nilang 48-hour deadline sa e-wallets para alisin ang links at icons ng online sugal sa kanilang apps. Sabi ng BSP, inaayos pa ang mas mahihigpit na regulasyon kaugnay niyan. Inamin naman ng PAGCOR na illegal ang karamihan sa online gambling websites at nahihirapan silang habulin ang mga ito. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Pagsapit ng araw ng Linggo, wala na dapat makitang links ng online gambling sa lahat ng e-wallet. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na binigyan nila ng 48 hours ang e-wallets para tanggalin ang in-app links at icons sa online gambling. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala na pag-uusapan. Can the BSP do that? Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Pero hindi sang-ayon ang mga senador na bigyan pa ng palugit ang mga e-wallet, lalo't ayon sa Department of Information and Communications Technology, pwedeng agad-agad itong magawa.
So sir, why do we give them 48 hours pa kung sure naman kayo? So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon. We want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links and icons to the online gambling sites. The other reason, Your Honor, is so that we will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming. Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Pero kalaunan, lumabas sa pagdinig na sa mismong e-wallet lang pala matatanggal ang links. Pero pwede pa rin itong magamit pambayad kung sa gaming website o app ka pupunta, maski yung mga illegal. Pwede rin mag-link sa mga bangko, pwedeng mag-link sa mga e-wallets. So, ibig sabihin, yung mga illegal, pwede rin i-link yung savings account mo. Ang gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala nang e-wallet, wala nang bangko ang pwedeng nakalink sa mga online gambling. Sabi ng BSP, agarang solusyon lang ang suspensyon ng in-app links ng mga e-wallet habang inaayos ang mas striktong regulasyon sa mga legal na online gambling platform. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ng GCash at Maya na handa silang tumugon sa direktiba ng BSP oras na matanggap nila ang opisyal na kautusan nito. Paalala naman ni Senador Rodante Marcoleta na babaling ang sisi sa e-wallets gayong online gambling platforms talaga ang problema. Ngayong 2025, tinatayang nasa 70 billion pesos ang kikitain ng PAGCOR mula sa online gambling. Pero kumbinsido pa rin ang maraming senador na kailangan ng total ban sa online gambling. Sabi ng PAGCOR, sa halip na tuluyang ipagbawal, mas makabubuting magpatupad tayo ng malinaw, mahigpit at responsableng regulasyon. Pero PAGCOR na mismo ang nagsabi, 60% daw ng mga nag-ooperate ngayon ng iligal at hirap silang habulin ang mga ito. Himigit kumulang sa 12,000 website ang natukoy na illegal at doon po ang naibaba na rin ng mga ahensyang tinukoy ko kanina lamang ay himigit kumulang i-round up na natin sa 8,000. Kaya cat and mouse situation eh. Habang iyong sinasara itong mga to, nakapagbubukas muli sa ibang pangalan o sa mga karagdagan lamang. Sabi ng BSP, madaling maipapasara ang online gambling sites kung maglabas ng executive order ang Pangulo. Kung sakali, wala naman daw problema, sabi ng PAGCOR at tutulong pa sila sa pagpapatupad nito. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kamang panloloob ng isang lalaki sa isang bahay sa Tondo, Maynila. Ang namukhaang suspect, siya rin palang nagkabit ng CCTV sa ninakawang bahay. Balitang hatid ni Jomar Presto. Dahan-dahang ibinababa ng lalaking yan ang kawali na nakapatong sa isang LPG sa loob ng isang bahay sa Tondo, Maynila nitong Huwebes ng hating gabi. Maya-maya, tuluyang tinangay ng lalaki ang LPG tank at mabilis na bumaba. Ayon sa biktima, nasanay na sila na hindi naglalak ng gate ng bahay dahil marami ang nakatira sa kanila. Umaga na raw nang malaman ng kanyang ate na nawawala ang kanilang LPG. May pasok yung anak niya. Tapos nakita niya bakit wala yung gamit doon. Anytime, may umuuwi, may umaalis. Kaya open gate lang, kahit sino nakakapasok. Ang nahulikam na lalaki, siya rin daw palang nagkabit ng mismong CCTV sa bahay na nilooban niya. Parang ayaw niya magpakita sa camera. Pero kilalang-kilala kasi namin siya eh. Ang kulit kasi siya rin yung nagkabit nun, di ba? Hindi niya man lang tinakpan yung mukha niya or ano. Yung pag may mga nasisira kaming gamit, siya din yung nag-aayos doon. Ayon sa barangay, residente nila ang suspect na ilang beses nang inireklamo dahil sa pagnanakaw umano. Isang insidente pa raw ng panunutok ng kutsilyo sa isang menor de edad ang kinasangkutan ng lalaki sa isang tindahan sa kabilang barangay. Nung hindi siya nagbayad, yung minor, lumabas daw para siya singilin, tapos tinutukan niya raw ng kutsilyo. Galing siyang dinalupihan, may binitbit na naman siyang alak. Siguro nalaman niya kanina, pinapahanap na po siya sa amin ng chairman. Nagtago na, hindi na nagpakita itong maghapon na to. Nasa drug watch list din daw ng barangay ang lalaki. Maghahain ng formal complaint ang biktima ngayong araw sa Manila Police District para mahuli ang lalaki. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sako-sakong hinihinalang ilegal na droga ang nadiskubre malapit sa isang parola o lighthouse sa Mariveles, Bataan. Ayon sa mga otoridad, isang mangingisda ang nag-report ng kahina-hinalang mga sako na nakaipit sa mga bato sa baybayin ng barangay Sisiman. Nang siyasatin, aabot sa mahigit 100 kilo ng umunoy shabu. Ang laman ng 6 na sako. Tinatayang nasa mahigit 800 milyong piso ang halaga niyan. Patuloy ang investigasyon kung konektado ang mga ito sa mga naunang shabu na na-recover sa ilang mga baybayin ng gitna at hilagang Luzon. Naniniwala ako na may connection dahil based doon sa mga nahuli rin natin, na-recover din natin before, halos pareho yung packaging, pati yung mga Chinese label, halos pareho, malaki yung pagkakapareho nila. Posibleng baka nilagay ito and may kukuhang iba, or baka naman na-recover niya, natakot, or iniwan na lang doon. Friday latest na sa mga aabangan nyo, mga mare at pare. Matunto na kaya ng kampo ni Kera Mitena si Tera sa Encantadia Chronicles Sangre? May isa pa palang lagusan papunta sa mundo ng mga mortal. Nasa Adamya yan na natagpuan sa tulong ng kambaldiwa ng brilyante ng tubig na si Agua, played by El Villanueva. Napilitan siyang sundin ang nais ng malupit na Kera na itinuturing niya ngayong Panginoon. Gayon din ang 3 iba pang kambaldiwa. Si Avila ng brilyante ng hangin, played by Radson Flores. Si Jay Ortega naman ang bagong alipato ng brilyante ng apoy. At ang gumaganap na Saria ng brilyante ng lupa na si Lexi Gonzalez. Extra spice added naman sa cast ng Kapuso Afternoon Prime series na My Father's Wife, gaganap bilang Vivian sa serye ang veteran actress na si Dina Bonnevie. Ang ilang netizens excited na raw sa magiging tapatan nila ni Betsy, played by Kazel Kinuchi. Reunion bardahan daw yata ang dalawa na nagkasama na rin noon sa Abot Kamay na Pangarap. Update po tayo sa mga pasahero. Balik normal na ang operasyon ng MRT3. Ayon po yan sa Department of Transportation. Ibinilik na po ang 60 km per hour na takbo ng mga tren sa MRT3. Sa kasalukuyan, 20 tren ang pupwedeng masakyan ng mga pasahero. Kaninang umaga, nang ibaba sa 30 km per hour ang takbo ng mga tren sa ilang northbound stations dahil po sa aberya sa signaling system nito. Tatlo pang pulis ang sinampahan ng reklamo sa National Police Commission kaugnay sa mga missing sa bungero. Mga reklamong misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer at oppression ang inihain ng magkakapatid na Julie Dondon at Elakim Patidongan. Kasama sa mga inireklamo ang dating hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na si Police Brigadier General Romeo Macapas. Sabi ni Dondon Patidongan, sinubukan umanong impluwensyahan ni Macapas sa mga pamilya ng sabongero na palitan ang kanilang salaysay. Gusto raw palabasin na si Dondon Patidongan ang mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Inireklamo rin ng mga Patidongan sina Police Lieutenant Colonel Rosel Encarnacion at Jairus Vincent Consina. Pinagpapaliwanag na ng NAPOLCOM ang tatlong inireklamo. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ng Macapas na sa NAPOLCOM na lang siya sasagutin ang reklamo. Sinusubukan pa rin kunin ang pahayag ng 2 pang inireklamong pulis. Kinundina ng Davao City Council si Vice Ganda kasunod ng nag-viral niyang jet ski holiday joke sa isang concert. May banat naman si Senador Rodante Marcoleta sa pagbiro tungkol sa kanyang mukha. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling, may ibang isyong inungkat si Senador Rodante Marcoleta. Po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Bagamat wala siyang pinangalanan, nag-viral online ang mga video ni Vice Ganda na nag-joke ukol sa senador. Wow! Sige nga, titignan mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka.
maling joke si Vice Ganda tila tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, tinukoy niya ang jet ski holiday sa West Philippine Sea na may kasamang libreng trip sa The Hague ng ICC para sa mga DDS. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, kinundina ng Davao City Council ang biro ni Vice Ganda. Ayon kay Councilor Danilo Dayang Hirang, hindi nararapat na gawing biro ang kalagayan ni Duterte, ang nahalal na mayor ng Davao City, lalo na't dati siyang presidente ng bansa. Iginiit ni Dayang Hirang na bilang isang sikat na celebrity, may malaking papel ang komedyante na pagbuklurin ang mga mamamayan. Pero salungat daw ang nangyari matapos ang nasabing biro. Sabi naman ng Davao City Council, wala itong panahong ideklara pang persona non grata si Vice Ganda. Masyado raw itong mababaw at hindi karapat-dapat pagtuunan ng atensyon. Kinukunan pa namin ng panig si Vice Ganda. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Narescue ang 160 bata na inaabuso umano sa isang care facility sa Mexico, Pampanga. Kabilang daw sa mga pang-aabusong ginawa sa mga bata ay pamamalo, pagkadena, pagkulong, pati hindi pagpapakain. Dinala sila sa DSWD facility sa bayan ng Lubao at isinailalim sa counseling. Arestado ang pastor na direktor at nagpapatakbo ng naturang Social Welfare and Development Agency o SWADA. Itinanggi niya ang mga aligasyon. Sa Puerto Princesa, Palawan, arestado ang 5 estudyanteng edad 19 hanggang 25 na pinagkukunan umano ng sigarilyong tuklaw o black cigarette. Iyon ang mga hinit-hit ng ilang nakunang nangingisay sa mga viral video noong Hulyo. Nakumpiska sa grupo ang synthetic cannabinoid na ginagamit daw sa paggawa ng tuklaw at dahilan ng pangingisay ayon sa PDEA. Nakunan din sila ng marijuana. Sinusubukan pa silang makunan ng pahayag. Arestado sa buy-bust operation ng isang taga-deliver ng droga sa Quezon City. Halos 700,000 pisong halaga ng droga ang nakuha sa kanya. Balitang hatid ni James Agustin. Nagabang sa bahaging ito ng Luzon Avenue sa Barangay Ode, Balara, Quezon City ang lalaking target ng buy-bust operation ng pulisya. Dumating ang mga operatiba sakay ng motorsiklo. Ilang saglit pa nagkaabutan na ng item at pera. Doon na nila inaresto ang 36 anyos sa sospek. Ayon sa pulisya, taga-deliver ng droga ang lalaki. Hindi patukoy ang pinaka-source ng droga na subject ng kanilang follow-up operation. Ang diskarte kasi nila ngayon, yung lalo na sa amo niya, manggagaling yung utos sa amo niya na babae na sinasabi niya. So utusan siya, o sige punta ka rito sa isang lugar na ganito, ibibigay yung lugar, meet up mo si ganito na tao, mag-usap na kayong dalawa, iabot mo yung order niya. Nakuha mula sa sospek ang 125 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 850,000 pesos. Ang area of operation niya is madalas sa may Old Balara, sa Luzon, sa Kulyat, saka sa mga nearest barangay na rin dito sa Quezon City. Madalas niya mga parokyano, yung mga small time din natin na drug personalities sa mga area. Taong 2016 nang maaresto rin ng sospek sa Zamboanga City dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Aminado siyang nadawit ulit ngayon sa iligal na gawain. Wala raw kasi siyang mapasukan trabaho. Dahil sa konting pangangailangan. Minsan nautosan, kumikita ng mga sa 3,000 ganyan. Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nahuli ka mga aksidente ng isang truck sa Banga South, Cotabato. Cecil, ano nangyari? Rafi, sumalpok ang truck sa Center Island ng National Highway sa Barangay Liwanay. Sa CCTV, kitang mabilis ang takbo ng truck hanggang bumangga na nga ito sa Center Island. Natumba pa ang isang poste ng solar light. Nawasak ang harapang bahagi ng truck. Sugatan naman ang driver na dinala sa ospital. Wala siyang pahayag. Kwento ng mga residente roon, posibleng hindi napansin ng driver ang dulo ng Center Island. Humihiling sila na lagyan ng reflector ang bahaging yun ng Center Island para mas madaling makita ng mga driver. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa concerned government agencies ang naitalang magkakasunod na karahasan sa mga eskwelahan sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga inutusan ng Pangulo ang Department of Education, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police.
Aalalay naman sa evaluation ng implementasyon ng Child Protection Policy sa mga eskwelahan ang Department of Social Welfare and Development. Dagdag pa ni Castro, hindi ito tutulugan kundi agad-agad aaksyonan ng gobyerno. Matatandang may hindi bababa sa 3 magkakahiwalay na karahasan na sangkot ang mga estudyante at naiulat sa Nueva Ecija, Llano del Sur at Cagayan de Oro City mula August 4 hanggang August 10. Bilang aksyon sa mga insidente, iniutos ng DepEd noong nakaraang linggo na magpatupad ng mahigpit na seguridad ang lahat ng eskwelahan. Pinagbabantay na rin ng DILG ang mga barangay tanod sa public schools. At kaugnay po sa mga karahasan sa ilang eskwelahan, kausapin natin ang OIC Undersecretary for Operations ng Department of Education, Yusek Malcolm Garma. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyo. Magandang tanghali sa lahat, Rafi at Connie. Opo, kamusta po ang assessment ng DepEd kaugnay nga ho sa mga insidente ng bullying at karahasan sa ilang eskwelahan? Well, number one, kailangan muna namin tugunan yung mga immediate natin, particularly yung nabanggit ninyo kanina, yung nandun po sa Nueva Ecija, yung po Cagayan de Oro at saka po yung sa Lanao, which we are coordinating with BARM, with the Ministry of Basic Education in BARM. Ito po na yung priority areas natin because we would like to assure the public, particularly yung mga magulang doon sa mga paaralan kung saan nangyari ito, na masiguro natin na ligtas makakabalik yung kanilang mga anak sa kabila nitong mga pangyayaring ito. So, yun po yung tinututukan natin. But generally, tulad po nung nabanggit ninyo at nabanggit at kautusan ng ating Pangulo, na paigtingin lalo yung seguridad sa ating mga paaralan. On the part of DepEd, we have already made a reiteration through the Secretary of Education, Sani Angara, na ipatupad lahat ng security measures na umiiral naman na, but kailangan lang talagang patupad ng maayos. So, ito po yung mas mahigpit na pagbabantay sa ating mga kids, ng mga paaralan. Kung kailangan po magkaroon ng bag search para nang sa gano'n masiguro na walang makapapasok na mga deadly weapons sa ating po mga paaralan. But nevertheless, we welcome the support of the other agencies of the government like the DILG, PNP of course, and of course the SWD, for really making this as a whole government approach. Kasalukuyan may mga tanod na rin lalo na dun sa mga eskwelahan na walang kakayanahan na magkaroon po ng mga security guards. Pero ang tanong din natin, may kasanayan ba dapat talaga yung mga guro or teaching personnel din para syempre mag-handle kung sakaling may insidente mismo sa loob po ng classroom o mismong paaralan. Ano ang inyong training kung meron man na gagawin po para sa kanila? Sa ngayon, wala po tayong specific or ganoong ka-specialized na training for all our teachers. Meron po tayo mga focal persons, yung po ating mga DRRM focal persons sa mga schools natin. Sila po yung, more or less, sila po yung magmamanage nung anumang insidente meron sa school. But that's something that we are looking into. We are coordinating with the PNP and other law enforcement agencies ng ating gobyerno para nang sa ganon baka magandang maisama natin sa pagsasanay ng ating mga guro yung first response, particularly yung insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Tawag natin dito po yung active shooting. Yes. We have seen this in other countries na talagang it's a possibility na mangyari talaga. So we are preparing for that, Connie. Sa ngayon ba, Yusek, ilang public schools po yung walang 24/7 na nagbabantay po ng mga security guards? Halos lahat naman. I don't have the exact number right now, Connie, but most of our schools naman have their guard on duty. Pero pag sinabi natin guard, Connie, hindi ito yung the usual blue guards, Yes. or yung mga nasa agency. Most of these are provided by our local government units, but most of them ay yung daytime lang meron. And then sinasara po yan sa gabi. So we are trying to, again, seek the support of our local government units to our Department of Interior, Local Government, para nang sa ganun baka makapagdagdag pa tayo. Para nang sa ganun maging 24/7 na yung pagbabantay ng ating mga
bantay, no, sa ating po mga para. That's all I can provide right now in terms of number, Connie. Opo. At sa amin pong panayam kahapon kay Senate Committee Chairman for Basic Education Bam Aquino, sinabi niya kung kabilang raw sa long-term solution yung pagkakaroon ng sapat na budget o pondo para mag-hire po ng mga school counselors, no, at magbuo rin ng maayos na mental health programs para sa mga estudyante. Yan din ho ba ay nasa pipeline na ninyo? Yeah. In fact, meron na po tayong mga meron nang naibigay na mga items for guidance counseling. The problem, Connie, is medyo mataas yung qualification standard ng isang guidance counselor. And we cannot attract as many, no, guidance counselors. So what we did, instead of hiring yung guidance counselor which has a higher salary grade, nag-open tayo ng mas mababa. Ang tawag natin dito ay guidance counselor associate or counselor associate. Nasa ganun, mas marami tayong ma-hire. No? Mas more schools can have more counselors, no, in place in their own schools. Okay. Isa rin po sa mga concerns ni Senator Bam Aquino sa interview namin kahapon, yung mabagal at napaka-mahal pa raw na pagtatayo ng mga classrooms ng DepEd. Ang sabi niya nga, magkaiba yung presyo ng DPWH, doble ito kumpara doon sa mga LGU naman. Ano ho ang inyong latest kung merong update po kayo? Well, number one, Tony, ang direksyon ng DepEd ngayon is to open as many options as possible in terms of building classrooms. No? So yung pong nailahad during the Senate Committee hearing on basic education, bukas po tayo to accept proposals coming from various organizations, may it be private or non-government organization. Nang sa ganun, makatulong po doon sa pagtugon natin doon sa malaking kakulangan natin ng classroom. But of course, hindi po mawawala yung taon-taon na bahagi ng budget natin, which is the classroom construction. But we just want to clarify that hindi po DepEd ang nag-i-implement ng school building program, but the Department of Public Works and Highway. But nevertheless, we are open to whatever proposal that other entities, no, private man yan, private man yan, no, NGO, at tignan natin kung how can we collaborate with them for more classrooms for the Department of Education. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat din, Tony. Yan po naman si Yusek Malcolm Garma ng DepEd. Ito ang GMA Regional TV News. Nangangamba ang aabot sa 400 pamilya ng isang sitio sa Barangay Tipadilla dito sa Cebu City sa posibleng sakit mula sa hindi pa rin humuhupang baha. Pasintabi po sa mga kumakain. Kulay itim na parang burak na ang stagnant water na matyagang nililinis ng mga residente roon. Nakadagdag pa ang pag-apaw ng tubig mula sa creek nang bumuhos ang ulan nitong Martes. Ang sinisisi ng mga residente ang mga putik at basura sa creek. Sa ngayon, naglagay na ang mga residente ng maliliit na tulay para may madaanan sila. Ayon sa barangay, matagal ng problema ang pagbaha sa lugar pero galing daw sa ibang barangay ang naimbak na basura roon. Matagal na rin daw nilang inireklamo sa DPWH na baguhin ang disenyo ng tulay para hindi mapasukan ng basura. Nangako naman ang Cebu City LGU na paiigtingin nila ang mga hakbang para masolusyonan ang problema ng baha sa lungsod. Panalo ng bronze medal si Pinay Sambis Eslyn Agnes Yap sa 2025 World Games sa Chengdu, China. Sa bronze medal match ng Women's Combat Under 80 kg Division, tinalo ni Eslyn ang pambato ng Costa Rica. 3-1 ang final score sa kanilang laban. Pangalawang bronze medal na ito ng Pilipinas sa 2025 World Games at ika-4 naman sa kabuuan. Balik tayo sa mga balita sa bansa. Mahigit 250 kadete ang nagtapos ngayong araw sa Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi,
Personal na binati ni Pangulong Bongbong Marcos ang PMMA Kadaligtan Class of 2025 na nagtapos ngayong araw. Bukod sa paalalang ipagpatuloy ang kagalingan, pagmamahal sa bayan at dangal, ay nangako ang Pangulo ng suporta para sa maritime education sa bansa. 252 na kadete ang nagtapos dito sa PMMA o Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales. 14 sa kanila ang Navy Cadets, 13 ang mga kadete ng Coast Guard at ang natitirang bilang ay mga Merchant Marines o Seafarers. Kadaligtan ang napiling pangalan ng PMMA Class of 2025. Ang ibig sabihin nito ay kawal ng dalampasigan, liwanag ng karagatan. Kaya sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaalalahanan niya ang mga nagsipagtapos na kadete na magsilbing liwanag sa karagatan saan mang panig sila ng mundo makarating. Naway bitbitin daw nila ang lahat ng natutunan mula sa PMMA para makapaglingkod at makapagbigay nangal sa bayan. Nangako ang Pangulo ng mas matibay at mas mataas na antas ng pagsasanay o maritime education sa bansa. Magkakaroon na raw ng National Merchant Marine Aptitude Test na susukat kung handa na ang mga kabataan na kumuha ng maritime courses sa kolehiyo. Binubuo na rin daw ang ladderized Maritime Education and Training Program para sa tuloy-tuloy na pag-angat mula non-degree hanggang degree program. Gumagawa na rin daw ang Marina ng iba't ibang paraan para maparami ang oportunidad para sa on-board training. Narito po ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Mga kadete, malawak ang abot tanaw ninyo. Dadalhin kayo ng inyong mga barko sa iba't ibang dako ng mundo. Tandaan ninyo na sa bawat paglalakbay, bitbit ninyo ang dangal at pagmamahal sa bayan. Dalhin ninyo ang pangalan ng PMMA, ng Kadaligtan at ng Pilipinas sa bawat pantalan at bawat karagatang inyong tatawirin. Rafi, ngayon nandito kami sa grandstand ng PMMA at katatapos lang nung tinatawag na Long Blue Line. Yan yung seremonya kung saan inihagis o itinos ng mga nagtapos o ng graduates yung kanilang mga caps bilang paghudyat ng kanilang pagtatapos ngayong araw. Yan ang latest mula rito sa San Narciso, Zambales. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. Hanggang 35% daw ng flood control project cost ang napupunta sa Kongreso at ilang kongresista ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Inilabas ni Magalong ang hatian umano sa pondo na dahilan kung bakit nagiging mababa ang natitirang pera para mismo sa proyekto. Balitang hatid ni Maki Pulido. Nagvo-volunteer si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng kongreso ang mag-imbestiga dahil parang iimbestigahan nila ang sarili nila. People will volunteer to submit pieces of evidence. Pati mga people involved, basically. Talagang maglalabas siya kasi takot din sila lahat eh. Alam nila na may ipit sila eh. Ayon kay Magalong, kalimitang moro-moro lang ang mga bidding. Ang paboritong construction companies daw ng mga politiko ay ang mga mabilis umano magbigay ng kickback sa kanila. Sabi raw ng mga nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umano ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso, 5 to 10% para sa kongresista na kung tawagin ay parking fee o pass-through, 3% sa Bids and Awards Committee ng DPWH at may 3% din ng mga lumahok sa moro-moro na bidding. Kung 12% ang kita ng construction company, 30% na lang daw ang matitira para sa mismong flood control project. Ang kwento nga dyan ng mga contractors, sabi niya, kung sino pa ang di pumipirma sa dokumento, siya pa ang may pinakamalaking porsyento. Isipin mo pag nagkakaso, di ba? Sinong kakasuhan? Yung mga nakapirma sa dokumento, sa kontrata, DPWH, at yung contractor. Pero yung pinakamalaking mga porsyento, ito yung mga politiko. Anong sabi? Paano sila masasabi? Ang Malacanang hinimok si Magalong na ilahad sa Pangulo kung ano ang may tutulong nito. May naiset na raw ng mekanismo ang Pangulo kung paano iimbestigahan ang mga proyektong ito. Walang timeline na ibinigay si Pangulong Bongbong Marcos bagamat naisumano niyang mabilisan ang pag-iimbestiga. Pagdiin pa ng palasyo, dapat may mapanagot sa palpak na flood control projects o kaya ay ghost projects. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian
at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Ang COMELEC, posible rin daw mag-imbestiga kaugnay ng campaign donations ng mga kontratista ng gobyerno, lalo't pinagbabawal ito ng Omnibus Election Code, kasama sa titingnan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na mga tumakbo noong 2022 at ngayong taon. Hanggat hindi tapos yung prescriptive period, ay pwede po kami gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa amin pong jurisdiction pa yan. Sa gitna ng mga issues sa flood control projects, mahigit 270 billion pesos ang ipinapanukalang budget ng DPWH para sa taong 2026. Mas mababa ito ng mahigit 75 billion pesos kumpara ngayong taon. Dapat ang implementing agencies po natin marunong mag-monitor ng mga proyekto to make sure na yung mga proyekto po ma-implement ng tama at saka sa tamang oras po. Sa ipinapanukalang budget, sabi ng DPWH, may mga bagong flood control project at bagong pondo para sa pagpapatuloy ng mga nasimulan na. Giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, mahigpit ang kanilang bidding process. Yung bidding process is a very structured process. It's an open competitive bidding po. Scrutinized naman sa legal, technical, and financial status of every bidder. DPWH ang pangunahing implementing agency ng mga flood control project. Direktiba sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos, i-blacklist ang mga palpak na kontratista sa mga flood control project. Sa 15 contractors na inilista ng Pangulo na naka-corner ng 20% ng kabuang pondo para sa proyekto, nakita ng GMA Integrated News Research na 6 ang binigyan ng poor o kaya'y unsatisfactory rating sa Contractors Performance Evaluation System o CPES. Base sa 9 na government projects na kanilang ginawa. Ginawa ang pagsusuri ng Construction Industry Authority of the Philippines para sa mga proyekto mula July 2015 hanggang June 2025. Base sa CPES Implementing Guidelines, ang contractor na nagkaroon ng poor o unsatisfactory rating ay magiging blacklisted sa paglahok sa alinmang proyekto ng gobyerno alinsunod sa Government Procurement Policy Board. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, love is definitely worth the wait para sa kapuso couple. At ngayon, Mr. and Mrs. Guzman, Shaira and EA. Blooming in her white wedding gown ng sparkle actress habang naglalakad sa aisle ng St. Benedict Church sa Silang, Cavite. Looking dashing as ever naman si EA habang teary-eyed na hinihintay ang kanyang forever sa altar. Present sa ceremony ang ilang malalapit sa kanilang celebrities at personalities, including ang ilang kapuso executives. Naging emosyonal at naaliw at the same time ang guests nang banggitin ng dalawa ang kanilang vows for each other. And now, I got to say that every second of patience brought me to the most beautiful reward. And that's you. Thank you. Thank you for waiting for me. And I promise, from this day forward, you'll never have to wait again. Magiging masaya na mamaya. Sa wedding reception, stand out ang pagiging army ni Shaira nang humataw sila ng kanyang hubby sa hit single ni BTS member J-Hope na Mona Lisa. Ilan sa wedding traditions na kanilang ginawa ang mother and son dance, father and daughter dance at first dance as husband and wife. Kasunod yan ang prosperity dance, wedding cake cutting at toast mula sa kanilang dearest friends and family. Sa huli, heartwarming thank you speeches ang pinaabot ng newlyweds sa lahat ng umattend sa kanilang big day. Congratulations, Mr. and Mrs. Guzman! At ito naman, sa pusod ng Visayas, may small but terrible daw at tinaguri ang Healing Island. Must visit daw ito kung ang hanap mo ay ginhawa mula sa mabigat na pakiramdam. Ang itinerary, up in the sky, under the water at sa loob ng kuweba. Heto po ang patikim ng biyahe ni Drew.
Gustong makita ang kabuuang ganda ng isla ng Siquijor? Pero let's make it 10,000 feet above. Pati guardian angel mo, kakabog ang dibdib. Ang ganda talaga ng Pilipinas. Siquijor ang pangatlong pinakamaliit na probinsya ng bansa. Pero ang chika, marami pa raw itong itinatagong ganda. May secret kaming ibubunyag. Actually, almost 1 year na ako dito sa Siquijor and then ngayon ko lang nalaman na may ganito pa pala kasi feeling ko na nalibot ko na talaga lahat ng Siquijor pero oh my God, ang view. Mata, tiyan at buong pagkatao ang sure ball na busog. Aba. Yun yung masarap, parang taba ng talak. Oo, yun ang nalalasahan ko. Biyaheng walang uwian? G ba kayo riyan? Legit, walang halong eme. Sa biyaheng ito, sure akong mapapawi ang bigat na nararamdaman at gagaling sa kung anumang dinaramdam. Kasi naman, masyadong ginalingan ng tinatawag na Healing Island na Siquijor. Ganda talaga ng Pilipinas, di ba? Kaya libutin na natin. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cesar. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.